Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Maraming salamat and welcome back mga kabarangay. So, natapos na po tayo sa order of business. Sana nakatulong kami ni Kags Marie sa ating mga presiding officers, sa ating mga kapitan, kung paano yung step-by-step process ng isang session. Siyempre, hindi lang naman chairman's report ang ating pag-uusapan sa session o yung mga nangyari sa barangay. Siyempre, yung mga hagawad magpa-file po ng ordinansa at saka mga resolution nila. So, pag-file po nyon, meron po tayong tatlong pagdadaan ng proseso. Ang first reading, second reading, at third reading, Kags Marie. So, sa first reading, bago tayo mag-first reading, halimbawa, ang ordinansa natin gawin na natin yung ordinansa, halimbawa, hindi pa napapasa yung ordinansa ni Kagawad Marie, yung Educational Assistance Fund. Okay? Ipa-file yun ni Kags Marie sa barangay secretary. Tama ba ako? Tama, Kags. Or sa office of the punong barangay. Whatever it is, sa barangay fina-file po yon. At pag na-file ng ordinansa, i-reproduce ng barangay secretary, meaning isi-xerox, para ho sa mga members ng sangguniang barangay, yung na-mention po namin kanina. So, paghain na ng kagawad, pag-file na niya, ang barangay secretary, ang tatanggap nyon, i-receive yung copy, tapos yung mga copies, i-reproduce, isi-xerox para sa mga kagawad. I-distribute yan. So, kasama na siya sa order of business for first reading. At pagdating na nga ng session, sa order of business, dyan sa first reading, yung secretary magsasalita na at babasahin niya ang title and number ng bill. So, pagkabasa po niyan, wala mo nang magsasalita, wala mo nang magdedebate, wala pa po tayo sa period na yon. Si Kapitan, yung presiding officer, halimbawa, Educational Assistance Fund, sasabihin ng presiding officer, i-refer natin ang bill sa chairman ng education. Halimbawa, ang chairman ng education si Kagawad May Salazar. Okay? So, pag bigay or pag-refer rather ng bill na yon o ng ordinansa na yon sa chairman, si Kagawad May, ito maraming nalilito dito Si Kagawad May ang magpapa-call ng meeting. Halimbawa, Educational Assistance Fund, patatawag ngayon on another date, sa ibang date, magpapatawag ang chairman ng education tungkol sa proposed ordinance ni Kagawad Marie Formentera regarding educational assistance. Nandun na yung mga school teachers. Kung sino yung mga involved kung tawagin. Sino yung mga stakeholders po. Yan. Diyan rin, Kagawad Butch, pumapasok yung ating mga purpose ng mga committees natin na kung saan kaya tayo nagtatalaga ng mga committee chairman para kapag may mga ganitong resolusyon or ordinansa na ipinapasa, meron tayong chairman or point person na kung saan sila yung mga ngasiwa at magpapatawag ng mga meetings nito. Ngayon, Kags, meron rin kasing time na hindi lang, for example, yung ordinance na Educational Assistance Program, nire-refer din po yan sa Committee on Education. For example, Committee on Appropriation. Finance. Yes, kasi may kalakip kumbaga, na may kalakip budget. na budget. Ngayon, kapag nakita nyo 2, 3 na mga committees, at syempre, iba-iba po ang mga committee chairman na yan, ang gagawin po dyan, kung sino po yung ruling na committee ang mga ngasiwa po nun para sila po ang magpapatawag ng committee meeting kung tawagin naman po natin. Yung ruling na sinasabi ni Kags Marie, yun yung, kung yung ordinansa ba ay talagang kalakip na kalakip sa programa ng committee na yon. So halimbawa, Educational Assistance Fund, kahit na may fund, assistance at finance po yun, pero dahil sa mga bata sa eskwelahan,
education po yun para po sa tulong sa ating educational programs ng barangay, isa chairman ng education committee Yan, po marahil mga kabarangay ay nagtatanong kayo, sino ba ang nagtatalaga kung kaninong committee ibibigay ito? Pinag-aaralan po yan kasi nga gaya ng sabi ni Kagawad Butch, kapag once na meron kang filed ordinance or kung tawagin po nating filed draft ordinance or draft resolution, kasi ito pa naman yung first reading, Kagawad, ang ating pong punong barangay or ang ating pong presiding officer ang magtatalaga nito sa proper committee or sa appropriate committee na kung saan sila po yung mag-handle ng mga committee meeting. Yan. Ayoko sanang guluhin ang usapan, ano? Pero alam mo nangyayari kasi ito, Kags Marie. Yung chairman, pwedeng kung ayaw niyang pag-usapan yung committee na yun, pwede na niyang patayin yung committee na yun. Papaano, Kags Yung Butch? ordinansa. Hindi na siya magpapamiting. Ayun nga Hindi po. na siya magpapakul ng meeting, ayaw niyang pag-usapan tong ordinansa. Para sa kanya, baliwala to, hindi natin maki-question yun. Siya ang chairman eh. Maaaring in person, pero during the session, kung pinatay na yung inyong ordinansa at ayaw i-discuss, wala ko tayong magagawa. Pero kunyari, nag-committee hearing na, nag-meeting na po, at nagkasundo ang mga members, ha? Masaya na si Kagawad Marie Formentera at umaandar ang kanyang ordinansa. Yung committee ngayon, gagawa ng committee report, i-approve ng mga members. At yung committee report, nilalaman kung meron mang amendments o kung doon pa lamang sa sinulat ni Kagawad Marie, lahat na gustuhan nila, i-refer na nila yan sa committee secretary, barangay secretary, or sa office of the punong barangay for second reading. Ayan, So mga tapos na tayo kabarangay. sa first reading. Yung second reading, hindi naman ibig sabihin mismo nung araw na yon. I-set ng presiding officer, pag-uusapan niya ng barangay sec, kung kailan nila i-set ang second reading. So next meeting yon. Next session kunyari. So next session, naka-agenda na second reading, Educational Assistance Fund of proponent Kagawad Marie Formentera. Nasa second reading na tayo. So nasa second session na po tayo. Ibang araw na po itong pinag-uusapan natin. Ayan. Ayan naman, Kagawad Butch. Ano naman po ba yung proseso pagdating naman sa pagbabasa ng second reading? Okay, pero bago yon, pag-receive ng mga kagawad ng ordinansa ni Kagawad Marie, meron na siyang nakaregister na siya at may number na siya. Yun yung ordinance number series na pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Included na siya sa order of business. So ano ang nialaman ng second reading? Anong gagawin natin? Naandyan na yung period of deliberation. So sasabihin ng chairman ninyo sa agenda ninyo, I hereby open the period of deliberation open for discussion na. I-discuss na natin ang ordinansa ni Kagawad Marie. Yan. Usually, Kagawad Butch, maipasok ko lang po. Ang second reading po, ito po, babasahin nyo na po ang inyong entire, kung ano po yung kabuuhan ng inyong ginawang ordinansa or resolution. And then, after that po, kasi i-open na yung deliberation, babasahin nyo po yan. Diyan po i-discuss ng sponsor or ng proponent kung bakit niya ginawa ito, anong kadahilanan, ano yung mga reference niya. Diyan nyo po, bibigay po sa inyo yung pagkakataon para i-express at ipaglaban ang ginawa nyo pong ordinansa or resolution doon po sa plenaryo nyo po sa inyong sangguniang barangay. Ayun yung tinatawag sa Senado at sa Congress na sponsorship speech. Yes. Pero pwede kayo mag-speech, walang problema. Binibigay nga yung pagkakataon sa inyo, no? So ako ngayon si Kagawad Butch, no? Ako ngayon ang magtatanong kay Kagawad Marie. Halimbawa, Kagawad Marie, magkano ba aabutin o mababawasan ang budget natin sa barangay kung ipapasa natin ito? At ilang estudyante ang matutulungan natin? Yung mga ganun bang klase mga tanong. Halimbawa, maapektuhan ba ang ating budget? Or meron kasi sa ibang mga na sa budget mo 5% makukuha sa barangay, pero yung iba sa 20%. Yung mga ganun bang mga pinag-uusapan?
At kung makakatulong talaga, nasa kagawad na po yan kung ano ang mga itatanong nila. Ayon sa pagmamasid at pag-aaral nila ng ordinansa ni Kagawad Marie. Lahat pwede mag-motion to ask the sponsor any questions that they deem proper. Yes, tama ka dyan, Kagawad Butch. Also, syempre, yung period of deliberation is not only technically for questioning. Pwede rin kayong magsabi na kayo ay nakikisimpatya or kung bakit kayo uma-agree dun sa resolution or ordinansa na ginawa ng sponsor or ng proponent. Kumbaga po, ito po yung pagkakataon na kung saan kayo po ay mag-uusap-usap tungkol sa ordinansang ito. Because you have to remember na once na-approve po ito, it's not only the project ng proponent. Kayo po ay kabilang dyan dahil kasama po kayo dyan sa mga mag-a-aproba. Nice. So, umaandar na talaga ang ordinansa ni Kagawad Marie. So, anong next step? Meron ba, tatanungin kayo ng presiding officers, meron ba sa section by section, doon sa mga provisions ng bill na may nais kayong baguhin o ang tinatawag na period of amendments? Napakaganda ng pasok mo dyan, Diba? Kags Butch. Feel na feel ko. Diba? Pero syempre pagkatapos, bago po kayo pumunta sa period of amendments, dyan muna, magmo-motion muna tayo, Kags Butch. Sasabihin natin, Mr. Chairman, if there is no more queries, I move for the closure of the deliberation. And then si presiding officer, sasabihin niya, there's a motion to close the period of deliberation. Magsi-second po tayo. At sasabihin na niya, period of amendments. Diyan Pag napapasok nag-close yun. na, kayo na naman yung motion and then second motion, di ba? Pag nag-close na yung period of deliberation, wala na kayong masasabi. Tapos na yun. So, nasa amendment proper na kayo. Yung amendment, halimbawa, sa section 1, sasabihin educational assistance, magbibigay tayo ng baon sa mga bata ng halimbawa, 500 pesos each. Kunyari lang Kung ano yung napagdiskusyonan nyo during deliberation, pwede nyo na po yan ipasok sa period of amendments because mga kabarangay, ang ating pong period of amendments is very particular, Kagawad Butch. Pagdating naman dun sa mga isinulat nyo po, even yung mga typographical, yung mga grammar, yan po yung pagkakataon para i-correct nyo po yung mga wordings ng inyong or napapaloob doon sa loob ng ordinansa or resolution. Yan ang period of amendments. Of course, yung amendment, may I amend? Sasabihin ko naman kay Kagawad Marie, may I propose an amendment na imbis na 500 pesos, gawin natin 1,000 pesos ang ating ibibigay na educational fund at let the treasurer compute kung pwede at kung kaya ng barangay na magbigay sa 500 ng mga bata or kung ilan man ang mga bata sa eskwelahan ng barangay natin na magkakaroon sila ng ganong klaseng educational assistant fund. Yun ang maganda doon sa period of amendments. So, halimbawa, gusto ko yung ordinansa. Pwede ba ako mag-make ng motion, Kagawad Marie, na pwede ba ako, Kagawad Marie, na maging co-proponent ng iyong ordinansa? Yes, ang isasagot ko pag ikaw ang nagsabi, Kags Butch, yes, Mr. Chairman, I am amenable and I would like to be, I would like Kagawad Butch Serrano to be included in as my co-proponent. Siyempre, yung mga ibang kagawads, kami rin, Kags. Yes, Mr. Chair, all present na po. Pwede na po nating isama yan. Basta nandun kayo sa period of amendments at gusto nyong ma-include as co-proponent. Ibig sabihin yan, pipirma talaga yung mga kagawad. Parang iyong sinabi mo na, ordinansa. okay, wala na tayong botohan. Parang ganun. Approve na natin yun. Yes. So, ano-ano klaseng mga, ito, sandali lang to ano-anong klaseng mga botohan niya by viva voce. Halimbawa, yun na nga, lahat, by majority. So, nagkakaintindihan na kayo na papasayan. Pero wala pa tayo sa nominal voting proper, ha? Meron din diyang count by tellers. Halimbawa, gusto mong division of the house, meron kayong hindi pagkakasunduan, or sasabihin ng presiding officer, sige, botohan na tayo. Mukhang hindi kayo nagkakasunduan. Doon sa mga nais bumoto sa ordinansa ni Kagawad Marie, taas ang kamay. Pak, di ba? Bibilangin yan. Doon sa mga ayaw, taas ang kamay. Nakarecord lahat yan. Okay, majority wins. Panalo ang ordinansa ni Kagawad Marie. So, as presiding officer, I now close the period of voting or nominal voting o kung ano man yung botohan o Tagalogin ninyo
wala naman hong problema. Basta nag-follow ho kayo sa procedure. Pak, sarado na yon. Yeah, kasi dyan papasok yung after ng amendments, move to close the period of amendments, and then dyan na papasok yung sinasabi ni Kagawad Butch na approval time for the second reading. So, tapos na ang second reading. Pasado na ba? Batas na ba ang kanyang ordinansa? Hindi pa po. Meron pa po tayong last, ang third reading. Abangan nyo po yan sa third segment. Dito lang, sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.